Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako po'y bumabati sa inyo ng isang maligong bagong taon at maligayang Pasko. Isang magandang araw po sa lahat ng CLSM Brethren at kami po ay bumabati ng isang maligayang Pasko. Isang mapagpalang Pasko at masaganang bagong taon para sa bawat isa. A blessed day to all of you, mga kapatid. Parang kahapon lang is January, ngayon December na naman 2023. Excited ba tayo na magpapasko na? Yes, yung mga magbibigay ng mga pamasko. God is so good. Infinitely, His goodness is never ending. At sa atin, bilang part ng Ecclesia, nakikita natin ang kahalagahan ng samahan, ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ilang araw na lang, Pasko na, matatapos na ang taong 2023. At sa pagbabalik tanaw natin, makikita natin na yung goodness and faithfulness ng God sa ating mga buhay. Maraming highlight ang ginawa ang Panginoon sa atin. Hindi natin matatawaran ang faithfulness ng Panginoon, di ba? Amen. Personally, sa pamilya namin, sa Bubier, at sa bawat pamilya ng mga kapatiran natin dito sa Parañaque 2. Amen po ba dyan? Amen. God has been so faithful. We can never count all the blessings that we have received until now at sa gagawin pa niya this last few weeks. Makikita natin na marami tayong pinagdaanan. May turbulent years for the past 2-3 years. At alam naman natin na nung pumasok ang pandemic, hindi lang ito sa ating bansa, kundi ito ay worldwide. Even now, some are still suffering. Some are still recovering doon sa mga naging lapses, sa mga naging problema, culturally, emotionally, financially. Personally, ng challenges na dinaanan ko sa 2023, dinaanan na health concerns. As a family rin, meron din kaming mga concerns ng sa financial difficulties aside from dun sa nangyari po na pagkawala ng mama ni Pastor Dan. Naranasan namin ito sa aming pamilya na hindi kami pinabayaan ng Panginoon sa panahon na talagang kailangan namin kalakasan, lalo na noong sakit si Kuya Val. Yun yung mga provision na pinagkaloob niya. Lalo na nung kinuha na siya ni Lord, mas malaking provision ang pinrovide ng Panginoon. At doon ko din talaga nakita yung ating family, CLSF family, na nandun yung bawat isa na sumuporta sa amin. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan. Maraming salamat. Lahat ng yon, naramdaman naman namin ang yakap ng Panginoon sa buhay namin. Pero ako po'y natutuwa sa goodness ng Panginoon dahil despite all that, kami bilang pamilya at personal ay nakakatayo. Papasalamat ako sa aking gawain, sa trabaho ko na sa aking pong edad na to ay ako ay patuloy na binibiyayaan ng trabaho ng Panginoon. Ano ba ang evidence daw ng growth sa atin? Meron po siyang, sabi nga na, increasing awareness ng sin and weaknesses. Kailangan aware tayo yung mga nagagawa natin bilang Kristiyano. Sabi nga na, responding to sin with immediate repentance. So, dapat alam natin talaga na kapag nakagawa tayo, immediately, yan po yung ating gagawin. Seeing trials and temptations as opportunities for growth. So, wag natin baliwalain ano man yung dinadaanan natin. Kundi ito ay daanan natin paakyat. Viewing service to God, to Christ, as a high honor and not a burden. Napaka-importante po for me in my 40 years sa pagiging born-again Christian. Maraming bigat din na dinaanan. Pero it's always an opportunity po. Yun po yung lagi natin sa kaisipan natin that it's an opportunity to be able to serve the Lord.
Patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga provision na pinagkakaloob niya sa church. Ang daming improvements na nagawa natin sa church ngayong taon na ito na 2023. Ang mga pagpapala na pinagkaloob ng ating mga kapatid ay naging sapat sa lahat ng pangangailangan natin. Nagpapasalamat din ako sa mga kababaihan na nag-step up sa kanilang pagsiservisyo sa ating Panginoon. To those who joined the music ministry, the worship team, nagpapasalamat ako na naging parte sila ng another ministry. And those also na nag-volunteer para sa SBEC na pagtuturo ng values sa public school students. Yan. So, yun yung mga nakita kong pagpapala ng Panginoon for 2023. Matatawag kong pinaka-highlights ng Panginoon sa atin, sa ministry, sa worship team, na kung saan kami po ay nagli-lead ni Kuya Dennis, ay nakita namin yung maturity ng bawat isa. Maturity kasi, nakita natin kung paano naging faithful ang bawat isa sa quiet time, Even sa kanilang faith, yung pag-attend. prayer meeting, di ba? Pag-attend sa Don't Watch, quiet time, devotional, nakita natin yon because of the maturity ng bawat isa. Mas naging open lahat sa calling ng Panginoon, then especially sa worship team. Mas willing mag-commit, no? Mas andun yung pagiging servanthood. Kasi 'di ba ang dami natin sa team na graveyard yung time ng work nila, and yet papasok sila at walang tulog, diretso sa practice on Saturday. Nakita natin yung commitment, nakita natin yung sacrifice, pagpapagal ng bawat isa. With the maturity that we've seen sa bawat member, nagiging madaling sumunod, nagiging madaling mag-commit, at nagiging madaling maging responsable sa bawat mga ginagawa nila. Nagkaroon po kami ng first retreat sa worship team nung last January sa Tagaytay. And doon kami nag-start nung pag-aaral o training ng Art of Worship. Mas nakita namin at naintindihan namin as sa worship team yung calling namin as a royal priesthood. Yung paano talagang mag-worship sa Panginoon. Ano yung purpose na ibinigay, na we were not called by accident talaga, with a purpose. So, yun yung nakita namin sa team na palaging naming inire-remind sa bawat isa. And because we've been so faithful also with our practice, yung pagbibigay namin ng time sa worship team, mas naging madali, no? Yung nagkaroon ng unity, mas madali kaming nagkakaintindihan. And yung mga prayers namin na like ng pag-upgrade, especially sa tech team, we're so thankful dahil na-answered ng Lord yung ating mga prayers. Ngayon talagang high-tech yung ating tech team. And nagkaroon ng mga pag-upgrade sa mga microphones. And ngayon, meron na tayo IEM. Diba? Yung in-ear monitor. At mas madali, mas nagkakaintindihan kami. Looking forward ako dun sa mga trainees natin na by next year sa instrument, sana maging worship leader na rin sila. Makasama na rin sa regular worship team na mga tumutulong. Yung mga second liners po namin, yung mga second line na ongoing yung mga trainings na ongoing. At natutuwa kami dahil nga sa maturity ng mga members ng ating church. Sabi nga natin, this is the year of open doors, di ba? Doors of opportunities and doors also of pagiging servanthood mo. Ano ba yung talent na pinagkaloob ng Panginoon sa'yo? Sa atin po, walang age limit. Wala pong bata, wala pong matanda. Sa worship team, ang pinakabata na training natin ay 13 years old at ang mas pinakabata ay 67 years old. Wala pong pinipili ang Panginoon pagdating sa calling niya. So, we are so excited kung ano pa yung gagawin ng Panginoon sa buong worship team. Open po ang team namin na pa ng more iti-train natin sa vocals, sa instruments, while our teachers are free. Natuturuan po tayo. Hindi po tayo nagdadamot pagdating sa ating talent. Give free. For the Lord ay binigay din sa atin ng free po ang mga yan.
we're also giving it back to Him by encouraging more members na mag-undergo po ng mga trainings natin sa worship team. Mas maraming members sa family, mas masaya. The more, the merrier. Yes, kaya excited po kami this 2024 sa mga bagong talents na ibibigay sa atin ng Panginoon. And we thank those mga kapatiran po natin na palaging ready every time i-assign po namin sa panalangin. We have po kasi ng prayer meeting, we have ng Don't Watch, and we have Sunday service na kung saan may mga nag-MC pa din po. Before, pag ina-assign, nahihiya talaga silang magsalita daw sa front. Pero ngayon, nung ibinigay nila yung talent nila sa Lord, ay talaga naman, sobrang makikita natin na ando doon yung wisdom, no? Yung anointing ng Panginoon. Truly, kapag ang talent natin, ginamit natin sa Lord, talagang mumultiply pa ng Lord yan. Pag-yayamanin pa ulit yan. So, excited dapat kayong gawin yan for the Lord. So, ang last message natin for 2024 ay nasa 1 Corinthians 15:58, sinabi doon na kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag at huwag matinag. Matatag, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam naman ninyo na ang lahat ng ito na paghihirap nyo ay hindi masasayang kundi magkakaroon ito ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Jesus. Highlights naman for the youth ministry kasi this past few years, di ba, para siyang roller coaster ride. So exciting, pero nakakapagod din siya. Pero siya yung type ng pagod na alam mong purposeful. This past few years kasi nagkaroon ng malaking culture shift within the church. So syempre hindi siya perfect, pero we hold on to the vision that was given and also yung breakthroughs. This year is hindi siya naging madali. Siyempre, maraming ups and downs, sabi nga ni Pastor, humps and bumps na ginagawa, hindi lamang sa mga youth members, especially sa ating mga leaders. Specifically this year, I saw how the young people became more vulnerable. Nakita ko yung weaknesses ng bawat isa, tapos ng mga kabataan, and at the same time, I see how God is moving as they respond to His voice. Madami ang ginawa ang Lord para i-break yung wall ng relationship ng bawat isa, hindi lang sa mga kabataan, kung hindi maging sa aming mga youth leaders. When handling the youth, syempre ang challenging talaga nun, especially when it comes to speech. Kasi may kanya-kanyang personality. Then, titignan ka rin nila as a leader, are you actually practicing what you are preaching? So para sa ngayong season na to, naging mas open, naging mas close kami sa isa't isa, at very challenging kasi iba't ibang personality yung hinahandle namin, iba't ibang mga age. For me din kasi like many leaders, it's always quality over quantity. So lalo na when it comes to discipleship, leadership, ganyan. So hindi lang palaging masaya, pero syempre may seriousness kasi we're serving the King of Kings. We're taught to tame our tongue and also to discipline yung mga sinasabi natin, even our lives. This year, since yung pandemic, is nagkaroon talaga ng malaking improvement when it comes dun sa heart ng mga ministry members. Nagkaroon ng closeness sa relationships, hindi lang kami, hindi lang sa bawat isa, pero pati na rin dun sa mga leaders namin, kay pastor, and also to the newer members. I'm so amazed kasi kahit na magkakaiba kami ng personalidad, nagkakaroon kami ng bridge, which is yun yung work ng Holy Spirit sa bawat isa. Lahat ng mga bagay na, alam mo yun, hindi mo kontrolado, when you surrender it sa Panginoon, the Lord will fulfill it. Lagi nating i-develop ang kababaang loob. Lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos at para sa Diyos. Always remember, the Lord look for mature sons and daughter, and you become mature if you move by the impulse of the Holy Spirit. I also saw na nagkaroon ng trust, na build yung trust within each other, nag-open na, mas nagkakaroon na talaga ng yung bang God-focused discussions, yung mga meetings namin. Kaya nakaka-bless, nakakatuwa. Ayan. And daming barriers din po na na-break. Daming struggles na na-expose, daming relationships na inaayos, and maraming shakings. Kasi sa youth ministry po, hindi lang naman
youth ministry. So, andun yung sa worship team po, yung sa tech, sa dance. Kaya, kitang-kita mo talaga yung pagyanig ng Panginoon. Pero sabi nga, di ba sa Hebrews 12:26 to 27, very true, yung sinasabi na removing of what can be shaken so that what cannot be shaken may remain. So, syempre, these changes will only be felt by those youth na pipiliin yung ganong direction. He doesn't force himself to us and in us. Again, as a leader, nakakapagod po, pero I'm also learning and improving myself. I want to grow deeper and be refined by the Lord just like how He refines gold. So sabi niya nga dun sa Luke 5:37 to 39, no one puts new wine into old wineskin, or else the new wineskin will burst the wineskin and be spilled, and the wineskin will be ruined. But new wine must be put into new wineskin, and both are preserved. So 2024 naman po, I am praying for a deeper intimacy sa Lord ng mga kabataan, breakthrough, and a heart for lost souls. Minsan kasi di ba may stigma sa church na numbers yung labanan. Kailangan attendance, dami ng pictures, dami ng tao sa pictures, ganyan. Pero I believe God's mission is more than that. He is after your true conversion. Once you understand yung talagang heartbeat ng Lord, na He is for the poor, He is for the outcast, that He is for the lost sheep, magtutugma yung purpose at yung ministry mo. So, purpose kasi syempre, di ba, is what you're personally called. Ministry naman is where you're serving at church. So, once these two things align, at si Jesus yung nasa center, bilang kabataan, mas magkakaroon ng direction ng journey mo. Syempre, not without ups and downs, hindi mawawala yan. Pero sabi nga sa Hebrews 10, verse 23, let us hold unswervingly to the faith we profess, for He who promised is faithful. So this season, I know na maraming binabago yung Panginoon sa bawat isa. Especially hindi lang sa relasyon, kung hindi sa pagkatao ng bawat kabataan. It's not an accident yung ginagawa ng Diyos sa mga youth. So naging open yung karamihan sa amin. Hindi din naging iwas sa mga leaders, and higit sa lahat, karamihan sa amin, meron ng mga devotional notebook. I'm so amazed sa ginagawa ng Lord sa youth ministry. I know, hindi natatapos yung taong ito sa season ng open doors and breakthrough, especially sa mga kabataan. Remember, we are the arrow and we need the bow, so that always submit to our leaders. My message for the young people is, I want you to understand na sa church, hindi lang puro tungkol sa good things. Kind people, flawless character, tapos maraming mga generous people. Ika nga, no. I see kasi sa social media na daming mga comments about Christians being hypocrite. I want you to understand that the church is about the Lord Jesus. He is the one that makes the church people kind and good. Wag niyong gayahin yung mga artista or isang tao. Don't put too much expectations on men. Kahit pa Kristiyano yan, bakit? Kasi we're bound to disappoint dahil lahat naman tayo work in progress. So again, this is not an excuse but merely exercising grace. Kasi sabi nga, di ba, you'll never understand the prodigal son until that prodigal son is you. If you want to have the best role model, turn to Jesus. Love Jesus and watch Him change you from within. Encourage all of you guys, especially sa youth ministry, huwag tayong sumabay lang sa agos ng mundo o mag-rely lang sa emosyon natin. Don't forget our purpose, our calling. The true success of life is to become more like Jesus and to do more for Jesus. This coming year, I know madami pang challenges, pero madami ring breakthrough tayong kakaharapin. But please, huwag tayong makontento sa kung anong meron lang tayo ngayon. Wag lang isik ang saya or wag lang ang tao, but more of seeking God, more of Him and less of us. Learn how to share the gospel and reach out others. We are the light and we are the salt of this generation. And His word in Matthew 6:24 to 26, it says, sabi niya doon, ang gustong sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili
at sumunod sa akin, pasanin ang krus at itakwil ang kanyang sarili, sapagkat ang gustong maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng buhay alang-alang sa Panginoon ay magkakaroon nito. Ang gustong maglingkod sa Panginoon ay kailangan lamang hindi tumingin sa kanyang sarili, kung hindi laging tumingin sa Panginoon. For the year 2024, I'm still looking forward sa pangako ng Panginoon that this is the year of abundance, of overflow, and exploits. At nakikita ko rito na ang ating mga kapatiran, ang bawat isa sa atin, ay lalo pa tayong lalalim sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya, sa pagsunod natin sa kung ano man ang inuutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang message ko lang sa ating mga kapatiran for 2024, Proverbs chapter 4, mula verses 20 hanggang 20. Sabi dito, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nangakakasusumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Maaring ang year 2024 ay hindi lahat ay maganda makakaharap natin. We may face difficulties, but always remember, the Lord is with us. He will never leave us nor forsake us, and He will strengthen us. As I enter this year ng 2024, ang kailangan kompleto ako bilang tao. Bago ko maibigay yun sa pamilya ko, kailangan kompleto ang sarili ko. Kaya I always start with myself, yung personal na reflection ko. Sabi niya dun sa Joshua, ito rin ang mensahe ko lagi kay Pastor, that even in my age, God can still use me to do more. So yung more na yon, more na gusto kong ibigay sa Panginoon, maraming binibigay na daan pa ang Panginoon sa atin towards maturity, counting everything as coming from the Lord. So whether it is a trial or a blessing, lagi isipin natin ito is allowed by God for us to experience yung goodness. Marami pang iba, sensing growth in our faith, spending more time, sabi nga nun, increasing desire to obey and diminishing attraction to sin, eagerness to share what Christ is doing in our lives. So, sa aking mga kapatiran, yun lang po yung iwanan ko na sa susunod na taon at sa marami pang susunod na taon, tayo po ay huwag manghinawa sa ating service. Sabi ko lang sa 1 Corinthians 15:58, for in due time we will reap the harvest if we do not give up. But then let me again give you this advice. Past is past. You just have to move on. We lean on God's goodness, and no matter how weak we've been in the past years, ang promise ng Panginoon sa atin is that we have to continue, we have to go on, forgetting the past and straying toward what is ahead. Maraming pangako ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang sa men's, hindi lang sa women's, kundi sa lahat ng ministry. Pero take note, hindi lang tayo ministry-oriented dapat. Kailangan tayo ay lumalago bilang mananampalataya ng simbahan. Maraming bagay pa tayong gagawin. Maraming bagay pa ang ipagagawa ng Panginoon. Hindi natatapos sa 1 linggo o 2 linggo ang gawain sa church. But we need unity, we need yung oneness, at yung camaraderie ng bawat membro. Sinasabi nga yung congregants sa tinatawag. Nandito tayo ngayon upang magsama-sama itayo ano man yung mga bagay na hindi natin nakita o hindi natin nagawa. We continue to strive. We continue. There will be struggles. But then again, God is so faithful. He is so awesome. He is so omnipotent. At makikita mo yan kung paano nagpagaling ang Panginoon, kung paano siya nag-deliver, kung paano siya nagbigay ng blessings. He is always faithful and just to give us whatever we need. Kung nais ko lang mga kapatid ay pagpatuloy natin ang ating pananampalataya.
Huwag natin tignan ng taon. We just move on. We're gearing up for another year. Let's go for it. Go 2024, and we know the blessings of God is upon us. Maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Merry Christmas to all. God bless us. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama-sama nating buong 2023 at asahan pa natin ang marami pang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating 2024. Maligayang Pasko po at Maligong bagong taon sa inyong lahat. Thank you! Thank you. God bless you all! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever